Dominant Protector. Credit to the author. 6,721-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung hindi nila siya papatayin ngayon, nasa panganib si Terence. Higit sa lahat, ang pinakamalaking panganib sa inabandonang lupain ay ang mga madilim na demonyong halimaw. Pinakamabuti para sa mga Panginoong tao na magkaisa laban sa mga madilim na demonyong halimaw, at ayaw ni Terence na sayangin ang oras sa sarili niyang kauri. Ayos lang kung ayaw mo silang patayin. Ano man ang mangyari, ang hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod ay hindi magiging problema sa madaling panahon. Ang ideya ng matandang Panginoong ito ay alamin mo kung saan nanggaling ang mga taong ito, at pagkatapos ay sasalakayin natin ang kanilang pugad. Tumawa ng kakaiba ang malademonyo. Kung masasamantala lang niya ang katotohanang wala ng tao sa likuran niya at mahahanap ang sirang mapa ng nakatagong hanay ng mga mamamatay tao, wala nang saysay kung mawasak pa ang sirang lungsod. Mas maanghang ang matandang luya. Mamaya, palihim natin siyang huhulihin at tatanungin. Malamang malalaman natin ang pinagmulan nila. Nagliwanag ang mga mata ni Terence. Tila ipinadala ng mga nakapalibot na lungsod ang kanilang mga piling sundalo upang salakayin ang Broken City, kaya mas madali para kay Terence na palihim na makapasok sa mansyon. Sa bilis ni Terence, basta't alam niya kung aling mga lungsod ang nagpadala ng kanilang mga sundalo, mabilis siyang makakapunta sa base ng kalaban. Kung hindi yun gumana, magagamit pa rin niya ang mga talisman sa teleportasyon na ibinigay sa kanya ni Cynthia. Siya nga pala, Senior Ghost, maaari mo bang baguhin at i-upgrade ang kanilang mahusay na pormasayo ng mga nagbabantay sa lungsod? Biglang tanong ni Terence. Gusto mo bang kontrolin ang lungsod nila? Nagulat ang malademonyo. Magandang plano ito. Kung makakakuha tayo ng isa sa mga watawat ng pormasayo na kumokontrol sa kanilang lungsod, maaaring posible. Hindi mo magagawa yan nang hindi kinokontrol ang mga bandila ng pormasayon. Sinadya ni Terence na gumamit ng eksaheradong tono para pukawin ang sumpaman, mas mabuting udyukan ito kaysa pukawin ito. Kalokohan yan, hindi mo ba kilala kung sino ako? Paano ko hindi magagawa ang ganito kaliit na bagay? Nagustuhan ito ng malamulto at agad na pumalit. Ang orihinal na defender array ng sirang lungsod ay nasa level 8 lamang. Hindi maaaring malampasan ng ibang mga lungsod ang pamantayang ito. Kung walang mga control array flags, kakailanganin lang ito ng kaunting pagsisikap. Sige, gawin natin iyan. Hahanapin natin ang kanilang lungga at pagkatapos ay babaguhin natin ang pormasayo ng kanilang lungsod. Kapag nagtagumpay tayo, malaya tayong makakagalaw sa lungsod, at wala na silang magagawa sa atin kahit bumalik pa sila. Nanatag ang loob ni Terence, napakadali lang magkaroon ng isang formation master sa tabi niya, at ang pagsakop sa isang lungsod ay kasing dali lang ng pag-ikot ng kanyang kamay. Huwag mo nang isipin ang pagsakop sa lungsod. May mga mahiwagang halimaw na paparating. Mga daga na kumakain ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog. Biglang naglabas ng nakakagulat na tunog ang malamulto, at ang mga bakas ng kadiliman ng mahiwagang halimaw ay lumitaw sa saklaw ng kanilang banal na pandama. Bakit may mga madilim na mahiwagang halimaw sa lahat ng dako? Napakalaki ba nila na natakpan na nila ang buong abandonadong lupain? Kumunat ang noo ni Terence habang sinusubukang alamin kung mapipigilan ba ng Thousand Man Team ang mga Dark Beast. Gayunpaman, ang sagot ay hindi. Sa pangkat na iyon, maliban sa dalawang eksperto na may nawasak na dagat, ang iba ay malamang na walang kapantay para sa kanila. Sa katunayan, kung ang dalawang eksperto sa nawasak na dagat ay hindi nagmamadaling umalis, maaari rin silang mapalibutan at mapatay. Kahit gaano pa kalakas ang isang eksperto, imposibleng harapin ang walang katapusang pag-atake, lalo na ang daga na lumulunok ng araw at ang bangkay na demonyong bubuyog, na mayroong halos walang katapusang bilang ng mga bagong monster mode. Magkaaway sila, pero hindi kayang panoorin lang ni Terence na mapatay sila ng walang anumang depensa. Nagngingit-ngit si Terence at tumalon palabas ng puno. Baliw ka! Baka may mas malakas pang commander ng Dark Demon Beast na nagtatago sa likod ng mga daga na kumakain ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog. Kung susugurin mo sila para bigyan ng babala, magiging target ka rin.
Sigaw ng molditang lalaki, hindi inaasahan na gagawa si Terence ng ganoong kalaking desisyon. Tutal, ang pangkat na ito na may 1,000 katao ay isa pa ring kalaban ng sirang lungsod. Kahit na gusto niya silang iligpit para labanan ang mga Dark Demon Beast, hindi niya kailangang isugol ang kanyang buhay sa oras na ito. Senior Ghost, huwag kang mag-alala. Magiging maayos lang ako. Wala nang oras si Terence para magsalita pa. Biglang napatayo si Chi nang gamitin niya ang kanyang Super Butterfly Microstep at sumugod patungo sa team na hindi kalayuan. Sino ang nandyan? Ang elder na nakasuot ng ginintoang damit at ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit sa unahan ng grupo ay lumingon kay Terence nang may malamig na mga mata nang maramdaman nila ang Chi. Lumitaw si Terence sa saklaw ng dalawang pandaman ng mga master na naghahati ng dagat, at mas malapit na siya sa kaibuturan. Pero bago pa man ma-activate ni Terence ang kanyang Chi, hindi man lang nila siya napansin. Ang puntong ito pa lang ay sapat na para mag-ingat sila. Ang taong magliligtas sa iyo. Umungol si Terence habang iwinawagayway ang kanyang braso, pinapalo ang dalawang Mountain Masters na nagtatangkang pigilan siya. Ginamit niya ang kanyang mga paa upang maiwasan ang atake ng isang master na nakakawasak ng mundo at nakarating sa harap ng dalawang elder. Iligtas mo kami. Dapat mo munang isipin kung paano mo ililigtas ang sarili mo. Tumaas ang kilay ng matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit at ngumisi. Isang di nakikitang presyon ang agad na bumalot kay Terence, na siyang nagbigkis sa kanya sa loob. Isang bata lang sa pambungad na yugto ng bundok ang walang hiyang nagyabang na siya ang nagligtas sa atin. Nakakatuwa. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaking nakapilak na damit habang sinusuri niya si Terence. Nasa sa iyo kung maniniwala ka o hindi. Napakaraming demonyong halimaw ng kadiliman ang nagmumula sa likuran mo, at karamihan sa kanila ay mga daga na kumakain ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog. Kalmado ang mukha ni Terence, hindi niya isinaalang-alang ang pressure. Hindi man lang maituturing na alon ang iilan sa inyo sa gitna ng daluyong at kolonya ng mga bubuyog. Bilasan ninyo at ihanda ang inyong mga depensa. Malaki nga ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nilang dalawa, ngunit kung pag-uusapan ang lakas ng kanyang pandama sa espiritu, si Terence na sumama kay Gui Dongzi ay mas malakas kaysa sa dalawang maestro na ito. Kaya naman, ang kanilang panggigipit ay hindi sapat upang limitahan si Terence. Mahiwagang halimaw ng kadiliman. Daloy ng daga. Kolonya ng bubuyog. Magandang kwento. Ngumisi ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit na may bakas ng hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Pagkatapos ay nagtanong siya sa malalim na boses, sino ka ba? Sino ang nagpadala sa iyo rito? Hindi, nagkamali ako. Sa lakas mo, hindi ka man lang makapagtayo ng depensa para pigilan ang mga daga na kumakain ng araw at ang mga bangkay na demonyong bubuyog. Hindi sapat ang 1,000 tao. Mas mabuting tumakas ka na agad, may pagkakataon pa ring mabuhay. Hindi pinansin ni Terence ang lalaking nakasuot ng pilak na damit at mabilis na sinubukan itong hikayatin, wala ng oras. Bilasan mo at ibigay ang utos na tumakas. Napakatapang mo. Ikaw na walang alam na junior, ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita sa amin ng ganyan? Nagdilim ang mukha ng matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit habang umuungal siya at itinaas ang kanyang kamay para hawakan si Terence. Sino mang manggahas na manakit sa kanya ay kailangang maging handa na parusahan. Inilipat ni Terence ang kanyang mga paa at ginamit ang kanyang super limit butterfly macro steps. Ang kanyang katawan ay naging sunod-sunod na mga imahe at dumaan sa kamay ng elder na nakasuot ng ginintoang damit. May kakayahan ka. Kaya pala ang lakas ng loob mong maging arrogant. Natigilan ng matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit, hindi niya inakalang makakatakas si Terence mula sa kanya. Tutal, isa itong labanan sa pagitan ng isang si-split cultivator at isang mountain split cultivator. Walang dahilan si Terence para iwasan ito kahit gaano pa sila casual na umatake. Bukod pa rito, palaging iniisip ng matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit na hindi makagalaw ang kabilang panig sa ilalim ng kanyang pressure. Hindi napigilan ng matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit ang mamula sa nakita. Nakakahiya na ang mga api sa isang nakababata, at hindi pa nga siya nagtagumpay. 6,722.
Sinubukan kong babalaan kayo dahil sa mabuting intensyon ko, pero ginantihan nyo pala ang kabaitan ko ng kawalang utang na loob. Sumigaw si Terence, ngunit palihim siyang nabigla. Sumabog si Chi sa ilalim ng kanyang mga paa at mabilis siyang naglagay ng distansya sa pagitan nila. Tunay ngang pambihira ang master ng Sea Breaker, banayad na nakaiwas si Terence gamit ang kanyang mga super limit na butterfly micro steps. Ha. Kung hindi ka makikinig sa nakatatanda sa'yo, magduruse ka. Walang pusong tumawa ang malademonyo. Kanina pa niya ito tinututulan, at ngayon ay gaya na ng inaasahan niya. Bilasan na natin at umalis. Walang pakialam kung mabuhay sila o mamatay. Hindi na nakapagsalita pa si Terence bago dumating ang kasunod na atake ng matandang nakasuot ng gininto ang damit. Ang isang galit na eksperto na sumisira sa dagat ay hindi isang taong madaling kaharipin ni Terence. Junior. Huwag mong isipin na makakatakas ka dahil lang sa mahusay kang mga pamamaraan sa paggalaw. Sumuko ka ng masunurin at hayaan mong makita ng matandang ito kung darating ang Dark Demon Beast na tinutukoy mo. Sumigaw ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit sa mahinang boses, sinamantala ang pagkakataong itago ang kanyang kahihiyan at galit. Bahagya pang naiwasan ni Terence ang pangalawang atake ng matanda gamit ang tatlong pagpapakita ng Cloud Dragon at mga super limit butterfly micro steps, medyo nakaramdam ng takot. Ang isang pag-atake sa yugto ng paghahati ng dagat ay magdudulot ng nakamamatay na pinsala sa kanya hanggat sinisipa siya nito. Kung magpapatuloy siya sa paglalaro ng ganito, madali siyang mapapahamak. Darating man o hindi ang Dark Demon Beast, maaari mong imulat ang iyong mga mata at makita mismo. Hindi ka sasamahan ng munting amo na ito. Sabi ni Terence habang patuloy siyang umiiwas. Madaling mailantad ng pagtakas ng kidlat ang kanyang pagkakakilanlan, at ayaw niya itong gamitin maliban na lang kung talagang kinakailangan. Tungkol naman sa mga talisman sa teleportasyon, ang mga ito ay mga kayamanang nakapagliligtas buhay, sa tuwing gagamit siya ng isa, nauubos ang isa sa kanya. Hindi alam ng babaeng may dalawang mukha kung ilan na ang natitira sa kanya, at hindi niya inaasahan na makukuha niya ang mga ito kay Cynthia. Hindi naging problema ang umasa sa super limit butterfly micro steps para marating ang maiting distansya, pero malayo pa rin ito sa sapat para mapatay ang dalawang eksperto sa nawasak na dagat. Basta ka na lang aalis kung kailan mo gusto. Sa tingin mo ba talaga peke ako? Nabigo muli ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit. Hindi na niya napigilan ang kanyang kayabangan at umungol ng buong lakas. Isang malaking bakas ng apoy mula sa palad na sumasaklaw sa ilang libong metro ang nahulog mula sa kalangitan, na nagsara sa lahat ng daanan ni Terence para makatakas. Ang katawan ng matandang nakasuot ng gininto ang damit ay napapaligiran din ng parehong marahas na apoy. Hindi ordinaryo ang apoy ng matandang ito. Dapat itong mabago mula sa kasamang Spirit Fire Crystal ng kung anong langit at lupang Spirit Fire. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan nito ay masyadong mahina, mas mahina kaysa sa nagyayelong apoy mo. Bahagyang nagulat ang kakilakilabot na bagay, at pagkatapos ay naging labis itong mapanghamak. Naroon pa rin ang tunay na katawan ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotus sa espasyo ng Jade, kaya walang-wala sa kanya ang mga gamit na may kaugnayan sa apoy ng Elder na nakasuot ng gininto ang roba. Kaya niya akong patayin nang hindi gumagamit ng apoy. Umiling si Terence nang may mapait na ngiti at sumugod sa isang puno habang nagsasalita, gamit ang kanyang wood escape technique para makalayo sa sakop ng Elder na naka-golden robe. Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang naganap, at ang apoy ay kumalat sa lahat ng direksyon. Lahat ng bagay sa loob ng radius na ilang libong metro ay naging abo. Nagtatago si Terence sa isang malaking puno, nakatingin sa apoy na tumutupok sa lahat ng bagay 3 hakbang ang layo sa harap niya. Natatakot siya. Muntik nang hindi makatakas si Terence sa saklaw ng pag-atake. Malalagay siya sa malaking problema kung pipigilan siya ng nakasuot ng gininto ang damit. Senior Ghost, ang kapangyarihang atake ng matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ay tila angkop na angkop para sa pagharap sa Rat Tide at sa kayaig ng mga bubuyog. Masyado ba akong nag-aalala? Sa wakas naiintindihan mo na rin. Sinabi ko nang huwag mo silang pansinin, pero hindi ka nakinig. Sumanghal ang kakilakilabot na bagay at nagpatuloy, sa pamamagitan ng apoy na ito, ang matandang nakasuot ng gininto ang damit ay magkakaroon ng malaking kalamangan laban sa mga ordinaryong daga na kumakain ng araw at mga malademonyong bangkay na bubuyog.
Sa pakikipagtulungan ng buong koponan, ang tsansa na mabuhay ay tataas din ng malaki. Sa katunayan, mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay ng kaunti pa. Ito ang tunay na nasa isip ng sumpaman. Ang mga daga na lumulunok ng araw ay hindi madaling mamatay, lalo na iyong mga nasa simula pa lamang. Hindi sila agad mamamatay at maaari silang maghiwalay at maging bago anumang oras. Tumanggaw si Terence at bumaantong hininga. Ang matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit ay may kakayahang harapin ang mga pag-atake ng grupo, ngunit ang daga na lumulunok ng araw at ang demonyong bubuyog na bangkay ay hindi lamang mahusay sa mga pag-atake ng grupo. Ang kanilang halos walang kamatayang katangian ang kanilang pinakanakakatakot na aspeto. Huwag kang masyadong mag-isip. Malapit nang dumating ang rat tide at ang kolonya ng mga bubuyog. Dapat kang umalis dito sa lalong madaling panahon. Giit ng kakilakilabot na bagay. Tiningnan ni Terence ang pangkat ng matandang nakasuot ng ginintoang damit mula sa malayo at nagpasyang bigyan sila ng huling paalala. Lahat sila ay mga piling tao, kung tutuusin, at hindi nila maaaring basta-basta mawala ang mga ito ng ganito. Paparating na ang Dark Magical Beast Tide. Mag-defensive formation. Ginamit ni Terence ang kanyang chi at pinalabas ang kanyang ungol sa malayong lugar, sumabog sa ere sa ibabaw ng pangkat ng matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit. Narinig ito ng malinaw ng buong pangkat. Ang mga mukha ng elder na nakasuot ng gintong damit at ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit ay napakapangit. Nawala ang aura ni Terence pagkatapos ng pag-ataking iyon, at inakala nilang napatay na nila ito. Hindi nila inaasahan na tatalo ng junior na ito at muling gagayahin sila. Hindi mahalaga kung nagsasabi ng totoo si Terence o hindi, ang buong grupo ng mga practitioner ay nawala ng malay na depensa matapos marinig ang sinabi niya. Ito lamang ay sapat na para mainas ang matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit. Nililinlang mo ang masa gamit ang mga kasinungalingan mo. Lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Tumayo ang buhok at balbas ng matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit. Umungol siya at ikinumpas ang kanyang mga braso. Isa-isa, ang mga bakas ng kamay ng tunay na enerhiya na may apoy ay kumakalat sa lahat ng dako. Nagpatuloy ang dagandong ng mga pagsabog. Baliw ang matandang ito. Gaano karami ang matitira niyang true chi kapag dumating na ang hukbo ng madilim na mahiwagang halimaw. Kumunat ang noo ni Terence at umiling. Dahil sa isang pabaya at walang utak na leader, malamang na mapapahamak ang grupong ito. Okay, nasa panganib na siya, kaya dapat mas mabilis pa siyang mamatay ngayon. Maya-maya, isang malaking itim na masa ng kadiliman, mga mahiwagang halimaw, ang lumitaw sa di kalayuan. Sa wakas ay napansin ng matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit at ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit ang abnormalidad, at lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nagkatinginan sila at sandaling nawala ng imak. Depensa. Depensang porma sayon. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ang unang nag-react. May baluktot na ekspresyon, sinigawan niya ang mga sundalo na baguhin ang kanilang porma sayon. Nabawi na rin ng matanda na nakasuot ng ginintoang damit ang kanyang kamalayan. Agad siyang kumuha ng Zinchi recovery pill at nilunok ito. Hindi pa niya gaanong naubos ang kanyang Zinchi ngayon lang, ngunit sa harap ng Dark Demonic Beast Trade, anumang bakas ng Zinchi ay sapat na para makaapekto sa kanyang buhay. Hindi ko inaasahan na nagsasabi ng totoo ang junior na yon. Kailan pa lumitaw ang ganito kalaking dami ng mga daga na lumulunok ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog sa abandonadong lupain. Medyo nalilito ang mga mata ng matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit. Malapit na niyang harapin ang maalamat na demonyong halimaw, at magsisinungaling kung sasabihin niyang hindi siya kinakabahan. Mayroon ka bang lakas ng loob na labanan ang mahiwagang halimaw na nasa dilim? Naglaan ng oras ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit upang lapitan ang matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit at nagtanong sa halos hindi mahahalatang boses. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado dahil hindi pa ako lumaban sa totoong labanan. Umiling ang matandang lalaking nakasuot ng ginintoang damit at lalong kinabahan. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya, ang bilang. Masyadong marami. Parami ng parami ang mga daga at bubuyog na pumasok sa saklaw ng banal na diwa ng dalawa, tinakpan ng langit at lupa, at wala ng katapusan.
Magsilabasan kayo. Kumislap ang mga mata ng lalaking nakapilak na damit panggit ng gulang nang may hindi maipaliwanag na liwanag habang tinatapik niya ang balikat ng matandang lalaking nakagininto ang damit. Sa kanyang palagay, masyadong mabilis na dumating ang mga mahiwagang halimaw ng kadiliman, at huli na ang lahat para makatakas ang buong koponan. Magreresulta lamang iyon sa isang malaking pagkatalo. Kung lalaban sila ng buong lakas, maaaring may pagkakataon pa rin silang mabuhay. 6,723. Sayang naman. Kahit anong pilit niya, hindi niya kayang tiisin ang atake ng Dark Magical Beast. Kailangan niyang magplano ng maaga. Kumislap ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapilak na damit. Hinikayat niya ang matandang lalaking nakagininto ang damit na lumaban para makakuha ng oras. Mas makabubuti sana kung matagumpay niyang maipagtanggol ang sarili, ngunit kung hindi talaga niya kaya, gagamitin ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapilak na damit ang kanyang mga kasama at nasasakupan bilang panangga upang lumikha ng pagkakataong makatakas. Sa isang kisap mata, ang mga daga na lumalamon ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog ay nagdagsaan na parang daluyong. Ang elder na nakasuot ng gininto damit at ang kanyang pangkat ay parang isang maliit na bato na agad na nilublob dito. Pagkatapos, isang nakasisilaw na liwanag ang sumikat at nagbukas ng puwang sa madilim na alon ng mga demonyong halimaw. Gumana ito kasabay ng apoy ng elder na nakasuot ng gininto ang kasuotan at mabilis na pinatay ang daga na lumulunok ng araw at ang bangkay na demonyong bubuyog. Gayunpaman, ang pinsalang dulot nila ay isang patak lamang sa karagatan para sa buong rat tide at kolonya ng bubuyog. Hindi naman sila malaking bagay. Lahat kayo, ibigay ninyo ang lahat. Buhay at kamatayan ang mapagpapasyahan sa labanang ito. Ginamit ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit ang kanyang tunay na enerhiya upang itaas ang moral ng mga sundalo. Napakalinaw ng kanyang boses sa gitna ng daluyong ng mga halimaw. Sabay-sabay na tumugon ang buong koponan, at ang kanilang momentum ay agad na tumaas ng malaki, na nagpatatag sa depensibong bilog sa maikling panahon. Gayunpaman, alam mismo ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit na isa lamang itong pagpapakita. Ang bilang at kalidad ng mga mahiwagang halimaw ng kadiliman ay higit pa sa kanyang dating pagtatantya. Sa dami ng halimaw na umaabot sa daan-daang libo o milyon-milyon, ang maliit na grupong ito ng mga tao ay parang isang maliit na bato na nahuhulog sa dagat, hindi man lang nagdulot ng alon. Kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Kumislap ang mga mata ng lalaking nakapilak na nasa katanghaliang gulang habang sumisigaw siya para palakasin ang moral ng mga sundalo. Kasabay nito, palihim siyang naglabas ng isang talisman para sa teleportasyon. Pinaganya ng matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ang lahat ng tunay na chi sa kanyang katawan at naglunsad ng isang malawak na saklaw ng atake. Kung wala siya, ang grupong ito ay bumagsak na sana at naging pagkain ng mga daga na lumalamon ng araw o pugad ng mga bangkay na demonyong bubuyog. Hindi na malaya ng matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit, na lubos na nakatuon sa labanan, na ang kanyang kasama ay nagpaplanong tumakas. Iniisip pa rin niya kung bakit biglang bumaba ang kapangyarihan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit. Dahil sa kawalan ng katulong sa Sea Rift, agad na dumami ang pressure sa kanya. Hindi ko to mapipigilan. Tara na. Matagumpay na na-activate ng lalaking nakapilak na damit ang talisman sa teleportasyon. Bago siya umalis, sinigawan niya ang elder na nakagininto ang damit sa isang mapagmataas na paraan. Bago pa man makapag-react ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit ay naglaho sa liwanag ng talisman ng paglilipat. Bastos! Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Huwag mong hayaang mahanap kita. Galit na galit ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit. Hindi siya tanga. Agad niyang naunawaan na nilinlang siya ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit. Ang mga talisman sa teleportasyon na nasa kanilang mga kamay ay pawang pangkaraniwan, walang kapantay sa kay Cynthia. Hindi lamang ito nangailangan ng mahabang oras ng paghihintay bago ma-activate, kundi ang tunay na chi ng gumagamit ay hindi rin masyadong magbabago habang isinasagawa ang proseso.
Kung gusto ng matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit na i-activate ang talisman ng teleportasyon, kailangan niyang tumigil sa paglaban. Kung ganoon nga, malamang napapatayin siya ng atake ng Darkness Demon Beast bago pa man ma-activate ang talisman ng teleportasyon. Sus Mariosep. Siya pa nga ang unang tumakbo. Hindi kita bibitawan. Hinding-hindi kita bibitawan. Paulit-ulit na umungol ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit, ngunit wala siyang magagawa. Sa simula, kung siya at ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit ay magtutulungan, malaki ang posibilidad na makalusot sila nang hindi ginagamit ang talisman ng teleportasyon. Ngayong siya na lang ang natitira, at mahigit kalahati ng kanyang tunay na chi ay natupok na, ang hirap ng pag-alis sa pagkubkob ay tumaas ng mahigit 10 beses. Pinagmamasdan ni Terence ang labanan mula sa malayo gamit ang kanyang espiritu. Hindi niya maiwasang umiling at bumantong hininga. Malakas ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit, ngunit hindi siya ganoon katalino. Biglang tumakas ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit. Ayaw patatagin ng matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ang moral ng hukbo, kaya't sumigaw na lamang siya ng sumigaw. Ang hukbo na kanina'y nagkakagulo dahil sa pag-alis ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na damit ay lalong nataranta. Ang determinasyong lumaban na tinipon ng may matinding paghihirap ay nawasak sa isang iglap. Sinamantala ng mga daga na kumakain ng araw ang pagkakataon upang maglunsad ng isang pag-atake at matagumpay na nahati ang grupo ng mga ekspertong tao na naghati sa kanila sa ilang piraso. Ang mga malademonyong bubuyog na bangkay at mga dagang kumakain ng araw na nakalutang sa mababang lugar ay nagtulungan ng maayos. Nahati sila sa ilang grupo at sabay-sabay na sumalakay. Tapos na sila. Bumantong hininga ang sumpa. Halata ang resulta, nawalan lang ng saysay ang lahat ng pagsisikap ni Terence. Nakakalungkot na ang mga piling tao na ito. Walang magawang sabi ni Terence. Handa siyang tumulong anuman ang mangyari, ngunit hindi magbabago ang resulta. Ang bilang ng mga daga at bubuyog ay lampas na sa limitasyon ni Terence, at dahil sa walang hanggang katangian ng dalawang maitim na halimaw na ito, walang pagkakataong manalo. Kung ang lahat sa grupo ay kasing bilis ng kidlat na galaw ni Terence, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong makatakas sa paligid. Kung hindi, gaano man sila magpumiglas, magiging biktima lang sila ng mga Dark Demon Beast. Tara na. Itutuloy natin ang dati nating plano. Ang multo ay walang gaanong iniisip na magdalamhati sa kalagayan ng sansinukob at maawa sa sinapit ng sangkatauhan. Sa paghahambing, ang paghahanap sa nakatagong porma sayo ng pagpatay at pagpuksa sa mga madilim na mahiwagang hayop sa isang iglap ang siyang pinaka-inaalala niya. Habang nag-uusap silang dalawa, ang dagsa ng daga at ang kayaig ng mga bubuyog ay nagtulungan sa bilis ng kidlat, agad na dinurog ang pangkat na pinamumunuan ng matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit. Nagpatuloy ang matinis na sigaw, at halos kalahati ng mga ekspertong tao ay naging pagkain ng mga daga na lumalamon ng araw, habang ang natitira ay naging pugad ng mga bangkay na demonyong bubuyog upang mapisa. Namumula ang mga mata ng nakasuot ng gininto ang damit, ngunit hindi niya mailigtas ang sarili. Gusto niyang iligtas ang kanyang mga nasasakupan, ngunit hindi niya magawa. Sa ilalim ng pagkubkob ng hindi mabilang na mga daga na lumulunok ng araw at mga bangkay ng demonyong bubuyog, halos hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili. Kahit hindi ko sila may iligtas, dapat ko man lang silang paalisin, para hindi sila makapagpahinga ng mapayapa kapag namatay sila. Walang ekspresyong ipinakita ni Terence ang kanyang sarili, habang may hawak na super pill firebomb sa bawat kamay niya. Gusto mong sirain ang kanilang mga katawan para hindi sila magamit ng daga na lumalamon ng araw at ng malademonyong bangkay ng mga bubuyog. Medyo nagulat ang malademonyong bagay na iyon, ang super pill bomb ay hindi isang long-range skill, at si Terence ay kailangang lumapit o kahit pa lumalim sa kayaig ng mga daga at bubuyog. Ano ang pagkakaiba nito sa direktang pagtulong? Hindi mababawasan ang panganib. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Baka sa mukha ni Terence ang determinadong hitsura, ang super alchemy bomb sa kanyang palad ay naubos na hanggang sa limitasyon ng kanyang kontrol. Kasabay ng isang kidlat, lumitaw si Terence sa itaas ng grupo, at dalawang super alchemy bomb ang sabay na bumagsak, tinakpan ang lahat ng katawan ng mga Panginoon.
Ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ay napapaligiran ng ilang nakaligtas na mga Earth Opening Realm Masters. Bumuo sila ng isang pormasayo ng labanan at Ainal Alliance, halos hindi nakakapit. Ang Super Alchemy Bomb ni Terence ay bumagsak mula sa kalangitan, na lumikha ng isang walang katapusang dagat ng apoy. Sa ilalim ng kanyang kontrol, bahagya niyang naiwasan ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit at ang iilang nakaligtas na Earth Opening Masters. Tara na. Umungol si Terence, iyon lang ang kaya niyang gawin. Nagtipon-tipon ang mga bubuyog na parang bangkay at pumailang lang sa kalangitan nang ang apoy ay sumulpot sa kalangitan, bumuo ng malaulap na pormasayon, gamit ang kanilang mga pakpak upang labanan ang atake. Walang gaanong kayang gawin ang daga na mahilig sa araw. Kung makakatakas lang ito, tatakbo ito palayo. Kung hindi man ito makatakas, wala itong pakialam kahit mamatay pa ito. Hanggat may bangkay, maaari itong lumaki at mahati muli pagkatapos itong lumunin. Huminga ng malalim ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit habang nakatingin kay Terence na may komplikadong ekspresyon. Hindi ko inaasahan yun. Talagang naparito ka para iligtas kami. Bagamat matagal nang hindi lumilitaw ang Darkness Demon Beast, naubos na ng Elder na nakasuot ng ginto at ng natitirang Earth Opening Realm Masters ang kanilang enerhiya at halos nasa limitasyon na nila ito. 6,724. Huwag kang magsalita ng walang kwenta, bilasan mo at umalis ka na. Muling umungal si Terence. Kinontrol niya ang kapangyarihan ng Super Alchemy Bomb para maiwasan ang matandang lalaking nakasuot ng ginto at ang iba pa. Hindi ito madaling gawin. Ang pag-atras ng mga daga na kumakain ng araw at mga malademonyong bangkay na bubuyog ay hindi nangangahulugang marami pa silang oras na masasayang. Ang pagkakataong makatakas ay panandalian lamang, at hindi na naglakas loob si Terence na mag-aksaya pa ng oras. Hindi ko mabilang ang pasasalamat ko sa iyong kabaitan. Tara na. Alam ng matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit na mahalaga ang oras, kaya hindi na niya pinansin ang mga formalidad. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao kay Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, inakay ang kanyang mga tauhan upang makatakas. Mabilis silang nakainom ng maraming chi replenishing pills at ginamit ang kanilang natitirang lakas para makalusot sa paligid sa tulong ni Terence. Hanggang dito lang ang maitutulong ko sa iyo. Kailangan mong umasa sa sarili mo pagkatapos nito. Bumantong hininga ng marahan si Terence at naghagis ng dalawa pang Super Alchemy Firebomb para takpan ang kanyang pag-atras. Dali-dali rin siyang umalis. Ang matandang lalaking nakasuot ng gininto ang damit at ang iba pa ay pawang mga master, at mas malaki ang kanilang pagkakataong makatakas nang hindi sila pinipigilan ng mga mababang antas na practitioner. Hindi kailangang mag-alala ni Terence tungkol sa kanilang kaligtasan. Ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Hindi mo kasalanan ang mga namatay. Naramdaman ng multo na medyo nalulungkot si Terence at inalo ito, kung may iligtas natin ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang tao, malaki ang maitutulong natin sa hinaharap kapag nakipaglaban tayo sa mga mahiwagang halimaw na nasa ilalim ng dilim. Huwag kang masyadong mag-isip, ituloy natin ang ating naunang plano. Senior Ghost, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Medyo hindi ako komportable na masaksihan ang pagkawala ng mahigit 1,000 buhay sa napakaikling panahon, buntong hininga ni Terence. Naiintindihan ko. Kaya kailangan mong magmadali. Mabilis na naging seryoso ang tono ng nakakatakot na bagay. Ang mga daga na kumakain ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog ay lalong lumalaki. Sa pagkakataong ito, hindi natin dapat nakasalubong ang grupo sa kampo ng sekta sa bundok, ni ang mga nasa mga buhol ng pormasayo ng inabandunang lupain. Napakalakas ng kakayahan sa pagpaparami ng mga daga na kumakain ng araw at ng mga bangkay na demonyong bubuyog. Malapit na nila tayong lamunin. Natahimik sandali si Terence bago tumango ng mabigat. Natatakot ako na ang mga tao ay tuluyan ng nalipol sa maraming lugar. Kung hindi, ang mga mahiwagang halimaw ng kadiliman ay hindi sana mabilis na dumami. Ang mga daga na kumakain ng araw at ang mga bubuyog na demonyong bangkay ay hindi maaaring magparami anumang oras at lugar. Ang mga daga na kumakain ng araw ay kailangang kumain ng marami upang mapalakas ang kanilang lakas bago maghiwalay, habang ang mga bubuyog na demonyong bangkay ay nangangailangan ng mataas na kalidad na mga bangkay upang magparami. Sa makatuwid, habang lumalaki ang kanilang bilang, mas maraming ekspertong tao ang namamatay.
Tama ka. Hindi lang natin alam kung nasira na ba ang mga lungsod na may mga jade box ng mga nakatagong pormasayo ng pagpatay. Dito na tumigil ang malademonyo. Kung ganoon nga, halos wala ng posibilidad na matagpuan ang jade box. Tumanggaw si Terence at mabilis na nagtungo sa pinakamalapit na lungsod. Pagkalipas ng isang oras, nakatayo si Terence sa isang bangin na tinatanaw ang buong lungsod, o mas tumpak. Ang mga guho ng lungsod. Nanlamig ang puso ni Terence. Tunay ngang nakapasok na sa lungsod ang mga mahiwagang halimaw na nasa kadiliman. Bulong ni Terence. Hindi niya alam kung anong antas ang orihinal na pormasayon, ngunit lang duda na ang mga madilim na demonyong halimaw ay may kakayahang sirain ito. Bumaba tayo at tingnan natin kung may makikita tayo. Marahang bumantong hininga ang kakilakilabot na bagay. Ang mga guho sa ibaba ay parang lungga ng multo, at ang tanging inaasahan niya ay hindi interesado ang mga mahiwagang halimaw sa kadiliman. Tumanggaw si Terence at ibinuka ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed, at dumausdas pababa ng walang anumang ingay. May mga mantsa ng dugo sa lahat ng dako ng mga guho, ngunit walang bangkay na naiwan. Walang duda na lahat ng mga bangkay ay naging pagkain. Tumayo si Terence sa mga guho at ginamit ang kanyang pandama sa espiritu upang mahanap ang isang medyo malaking gusali. Dapat ay naroon ang mansyon ng Panginoon ng lungsod. Gayunpaman, habang nagmamadali siyang lumapit, medyo nalito si Terence, bakit ang daga na lumulunok ng araw at ang malademonyo na bangkay ng bubuyog ay may matinding pagnanais na mapahamak. Nang salakayin nila ang Broken City kanina, tila hindi nila sinira ang mga gusali, sa halip ay hinabol nila ang mga buhay na nilalang at nilamon ang mga ito. Maaari kayang may iba pang mga Darkness Magical Beast sa mga Darkness Magical Beast. Umiling si Terence. Papalapit ng papalapit ang sitwasyon, at kailangan niyang bilisan ang pagtakbo. Mabilis na nawala ang diwa ni Terence, agad na hinanap ang bawat pulgada ng mga guho, maging ang ilalim ng lupa. Maya-maya, binawi ni Terence ang kanyang spirit sense at mukhang dismayado. Walang natira rito maliban sa mga durog na bato. Hindi lamang walang natira na kapakipakinabang sa mga guho ng tila mansyon ng Panginoon ng lungsod, kundi wala ring natira sa mga nakapalibot na malalawak na lugar. Tila tama ang kanyang naunang palagay. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang daga na lumalamon ng araw at ang bangkay na demonyong bubuyog ang dumating. Dapat ay mayroon ding iba pang mga mahiwagang hayop na galing sa kadiliman. Ngayon, umaasa na lang si Terence na wala ang jade box sa lungsod na ito. Kung hindi, kung mahulog ito sa mga kamay ng mga Dark Demon Beast, imposibleng maibalik ito. Nagsisinungaling si Terence sa sarili niya, iniisip na baka wala sa lungsod na ito ang jade box, pero ayon sa mapa, isa ito sa mga malamang na lungsod. Ayaw aminin ni Terence, pero wala siyang ibang pagpipilian. Matapos bumantong hininga, hindi na masyadong inisip ni Terence ang tungkol dito at umalis na patungo sa susunod na lungsod. Kailangan niyang makipagkarera laban sa mga madilim na demonyong halimaw para sa oras. Ilang sandali pa, nakalapit na si Terence sa isa pang lungsod, winasak ni Xuanji ang Cloud City. Bagamat hindi niya makita ang lungsod ng Cloudbreak gamit ang kanyang mga mata, na-explore na ni Terence ang lungsod gamit ang kanyang spirit sense. Hindi pa umaatake ang mga Dark Beast sa lungsod ng Cloudbreak. Mabilis na natano ang sirang Cloud City. Ang lungsod na ito ay itinayo sa isang bangin, at ang tanging normal na paraan upang makapasok sa lungsod ay sa pamamagitan ng pangunahing kalsada. Sa paniniwalang walang kakayahang lumipad ang kalaban, ang sirang Cloud City ay tiyak na isang natural na bangin na madaling ipagtanggol ngunit mahirap salakayin. Hindi kalabisan kung sasabihing kayang pigilan ng isang tao ang 10,000 sundalo. Terence. Nang malapit na siya sa mga tarangkahan ng lungsod, isang malalim na boses ng lalaki ang narinig ni Terence. Hindi maliit na bagay ang pagkagulat ni Terence. Lumingon siya at huminto sa isang sanga ng isang malaking puno, habang mapagmasid na lumilingga-lingga sa paligid. Sino yan? Agad na pinagsisihan ni Terence ang mga sinabi. Suot niya ngayon ang pulang maskara ng lahat ng nilalang na tinatawag na Dust, at para bang sinasabi nito sa lahat na siya si Terence. Bumantong hininga si Terence at nakita ang isang lalaking nakaabong damit na may sombrerong kawayan na naglalakad palabas ng kagubatan, ngunit pamilyar ang kanyang kasuotan. Kung susuriing mabuti, hindi ba't sila ang nagtatago sa gitna?
Ang pagkakaiba lang ay nagbago ang kulay ng sombrerong kawayan at ang panlabas na damit. Dati, ito ay isang itim na sombrerong kawayan. Sa pagkakataong ito ay isang kulay abong sombrerong kawayan. Napa-facepalm si Terence, bakit ba laging kasali si Central? Kaya pa niyang pasukin ang abandonadong lupain. Tulad ng pagtawag ng lalaki sa pangalan ni Terence nang makita niya ang teknik ng paggalaw ng kidlat, nakumpirma ni Terence ang pagkakakilanlan ng lalaki bilang isang practitioner mula sa Kungtong Center gamit ang iconic na kasuotan nito. Gayunpaman, hindi niya alam kung ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ay isa sa mga taong nakilala niya noon. Nagpalit lang ba siya ng damit, o nagpalit na lang siya ng anyo? Dahil sa kaisipang iyon, inihanda ni Terence ang talisman para sa teleportasyon. 6,725. Pumirma na si Terence ng kasunduang pangkapayapaan sa Central, ngunit matagal na rin ang panahon. Nasa abandonadong lupain sila, hiwalay sa mundo, at sino ang mag-aakala kung biglang aatake at papatayin si Terence ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan ng Central para maalis ang pinakamalaking banta ng Central. Ikaw pala si Terence. Muntik na akong malinlang ng kakayahan mong magbalat kayo, ang galing mo. Tumawa ng malakas ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrero at nag-thumbs up kay Terence habang naglalakad palapit. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa ganitong lugar. Nakakatuwa naman to. Sino ka? Nagkita na ba tayo dati? Napangiti si Terence nang haborin niya ang maskara, hindi ko rin inaasahan na makakakilala ako ng isang master mula sa gitna sa abandonadong lupain. Isa nga itong kaaya-ayang sorpresa. Aksidente nga lang iyon, at hiniling ni Terence na sana'y maglaho na lang ang lahat ng nasa sentro. Ito ang Red Dust All Creation Mask na nakuha mo sa pinakahilagang isla, di ba? Gaya ng inaasahan, napakaganda nito. Itinuro ng lalaki ang maskara ni Terence at pinuri, bagamat pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, hindi ko sasabihin sa iyo kung sino ako. Kung tungkol naman sa kung nakita na ba kita dati, hulaan mo na lang. Mahilig mangday ang mga tao sa Central. Tinatimad akong manghula. Nanginig ang mga labi ni Terence. Ang mga sombrerong suot ng mga taong ito ay may kakayahang harangan ang mga banal na pandama, at hindi siya interesado na basagin ito ng sapilitan. Wala itong pinagkaiba sa pagkahulog, magsalita ka, bakit mo ako pinigilan? Wala lang. Nakita lang kita at gusto kitang bumati. Tutal, kakampi mo pa rin naman Central. Bilang mga kakampi, normal lang na bumati. Tumawa ang lalaking may kulay abong sombrero at nagsalita na parang nagsasabi ng totoo. Hindi ko pa naitatanong, anong ginagawa mo rito? Matanong ko nga, anong ginagawa ni Central dito? Pwede mo bang sabihin sa akin? Tumingin si Terence sa lalaki ng may bahagyang ngiti sa mukha, ngunit nag-iingat pa rin ito. Sa totoo lang, mas interesado akong malaman kung paano ka napunta rito. Hahaha, hindi ko masabi kung paano ako napunta rito. Sikreto iyan ng ating sentro. Pero masasabi ko kung bakit ako nandito. Tutal, magkakampi tayo. Itinaas ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ang kanyang ulo at tumawa ng ilang beses. Pagkatapos, talagang ipinahayag niya ang kanyang layunin. Alam ng aming sentro ang tungkol sa lugar na ito, kaya pinapunta nila ako rito upang imbestigahan ito. Kung may halaga, mas maraming tao ang pupunta upang paunlarin ito. Paano? Sapat na ba ang katapatan nito? Tama na. Kung hindi ako magiging tapat, hindi ba't magmumukha akong napakasama? Tinaasan ni Terence ng kilay ang lalaki dahil sa paghamak, tuso naman talaga ang lalaki. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, naliligaw na talaga ako. Bilang isang kakampi, kaya mo ba akong ibalik sa mistikadong dagat? Kung hindi mo kaya, magagawa mo ito sa dagat na dilaw. Masyadong misteryoso ang Central, at pinaghihinalaan ni Terence na ang lalaking nakasuot ng sombrero ay talagang may kakayahang umalis sa inabandonang lupain. Hindi siya dumaan sa silong formation, kundi gumagamit ng kung anong uri ng pamamaraan mula sa Central. Kung talagang may ganitong paraan, kailangang alamin ni Terence kung paano ito gagawin. Hindi lamang niya malulutas ang problema ng pagpasok sa inabandonang lupain, kundi mapipigilan din niya ang mga Dark Beast na gamitin ang kapangyarihan ng sentro upang makapasok sa dagat ng Mystic Class.
Teka, hindi rin naman siguro ang mga dark magical beast ang pangunahing target, di ba? Ang mga lalaking ito ay mga master na nagnanais na magulo ang mundo. Nang maisip ang posibilidad na ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Maliligaw ka. Hindi mahalaga iyon. Basta't payag ka, maaari kitang ilabas sa lugar ng mastiko na dibisyon ng dagat. Maliit na bagay lang iyon. Agad na sumang-ayon ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Mula ngayon, nasa tabi ko na kayo. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin ngayon. Bakit hindi tayo mag-ayos ng lugar at hahanapin kita pagkatapos? Nagulat si Terence, hindi niya inakalang magiging ganito kaprangka ang lalaki. Hindi niya maaaring iwan ang abandonadong lupain hanggat hindi naaayos ang usapin tungkol sa madilim na demonyong halimaw. Isa pa, hindi naisip ni Terence na magandang ideya na manatili sa tabi ng lalaki ng ganito. Sino ang mag-aakala kung bigla na lang siyang tatalikod sa lalaki? Oo. Kailangan ko pa ring ipagpatuloy ang paggalugad sa lugar na ito, kaya magkikita tayo pagdating ng panahon. Kumuha ang lalaki ng itim na walkie-talkie at inihagis ito kay Terence. Isa itong pinahusay na walkie-talkie sa aming sentro. Kayang sakupin ng signal ang isang lugar na 10,000 milya. Hanggat nandito ka pa rin sa lugar na ito, maaari mo akong kontakan anumang oras. Mukhang maganda naman. Nakangiting kinuha ni Terence ang walkie-talkie at itinago ito sa Jade Space. Lihim siyang humanga na gumagana pa rin ang walkie-talkie sa lugar kung saan kahit ang banal na sentido ay napuputol. Hindi ka makakakuha ng signal kung ilalagay mo ito sa storage bag. Hindi alam ng lalaking may kulay abong sombrero na inilagay ito ni Terence sa kanyang imbakan, pero nahulaan niya na maaaring katulad din ito ng storage bag. Ayos lang. Huwag mo nang ilagay sa storage bag. Pwede kitang kontakan. Ang walang pakialam na ugali ni Terence ay nagpatigil sa lalaking nakasuot ng abuhing sombrero. Totoo ang mga chismis, walang hiya si Terence. Maaari ko bang malaman kung paano kita dapat tawagin? Itinaas ni Terence ang tingin sa lalaki. Nagtatanong siya, pero alam niyang walang saysay iyon. Kung gusto mo, pwede mo akong tawaging Grey Robe, Old Grey, o Senior. Medyo madaling pakisamahan ang lalaking iyon, magugustuhan sana siya ni Terence kung hindi lang siya taga Central District. Sige, kung gayon tatawagin kitang kulay abong sombrerong kawayan. Nagkibit balikat si Terence. Muling nawala ng imak ang lalaking nakaabong sombrero. Walang ganoong opsyon sa mga opsyong ibinigay niya. Terence, gaano ka nakatagal dito? Kung mayroon kang nakita o narinig, maaari mo akong sabihan, makakatipid ako ng malaki sa oras. Dahil ayaw nang mag-isip patungkol sa paraan ng pagtawag, binago ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan ang usapan at nagsimulang magkwento tungkol sa inabandonang lupain. Ilang araw pa lang ako rito, kaya hindi pa ako masyadong pamilyar sa lugar na ito. Mas magiging madali kung ipapakilala mo ako. Hindi pa ako matagal dito, kaya natatakot akong hindi kita matulungan. Ngumiti at nagkibit balikat si Terence, ngunit may pumasok sa isip niya. Pero kamakailan lang, tila naging medyo mapanganib ang lugar na ito. Maraming mga taong nagtatanim ang pinatay ng malawakan. Nabalitaan mo na ba ito? Ang tinutukoy mo ay ang rat tide na sumisindi ng araw at ang kolonya ng mga bangkay ng demonyong bubuyog, hindi ba? Alam ko. Tumawa ng malakas ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan, hindi man lang nagulat. Bagamat ilang araw pa lang ako rito, ngayon ko lang nakita na ang mga mahiwagang halimaw ng kadiliman ay talagang mababangges. Nakita mo na ba yan dati? Nagulat si Terence. Hindi niya akalain na aaminin ng lalaki na nakita na niya ito dati. Kulay abong sombrero na kawayan, saan mo nakita? Hindi naman mahalaga yan. Ang mahalaga ay kawili-wili ang mga batang ito. Sa totoo lang, iniisip ko pa rin silang pag-aralan. Tumigil ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero at itinuro si Terence, interesado ka bang sumama sa akin? Pag-aralan ng mga ito para saan? Nag-aalala si Terence, pero hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Ang mga daga na kumakain ng araw at ang mga malademonyong bubuyog na bangkay ay pawang mga maitim na mahiwagang hayop na kumikilos ayon sa kanilang likas na ugali.
Anumang buhay na nilalang na lalapit sa kanila ay lalamunan. Sa palagay ko ay hindi ito magandang ideya. 6,726. Kung talagang interesado si Central sa Dark Demon Beast, pakiramdam ni Terence ay mas magiging banta ito ng maraming beses kaysa sa Dark Demon Beast mismo. Pinakamabuting iwaksi ang kanyang mga iniisip bago kumilos ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan. O, maaari niyang buhayin ang nakatagong porma sayo ng pagpatay sa inabandunang lupain sa lalong madaling panahon at patayin ang lahat ng mga mahiwagang halimaw ng kadiliman sa isang iglap. Ito ay dahil ang dalawang uri ng Darkness Magical Beast na ito ay mga uri na umaasa sa kanilang mga likas na ugali para kumilos. Hindi mo ba iniisip na ang pagsasaliksik kung paano kontrolin ang kanilang mga likas na ugali at pakikilusin sila ayon sa iyong kagustuhan ay magiging lubhang kawili-wili? Tumawa ng malakas ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan. Nagbago na ang dating pagiging madaldal niya patungo sa pagiging napaka-dominant. Kumunat ang noo ni Terence, hindi naman ito interesante. Kung talagang matututunan mo kung paano kontrolin ang mga daga na kumakain ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog, katapusan na ng mundo. Kalimutan mo na yan. Sa tingin ko ay hindi ka interesado, kaya hindi kita pipilitin. Kontakin mo ako anumang oras pagkatapos mo. Kumaway ang lalaki at naglaho papasok sa kagubatan ng hindi hinihintay ang sasabihin ni Terence. Hindi malaw si Terence habang pinapanood ang lalaki na umalis. Kahit saan pa lumitaw ang taong nasa gitna, walang magiging kapayapaan. Ang inabandunang lupain ay nasa isang panahon na puno ng kaganapan. Anong mga pagbabago ang aidudulot ng anyo ng kulay abong sombrerong kawayan? Mahiwaga siyang lumitaw at pagkatapos ay umalis. Ano ang gustong sabihin ng lalaking ito na may kulay abong sombrerong kawayan? Umiling si Terence at iwinaksi sa kanyang isipan ang kulay abong sombrerong kawayan. Isinuot niyang muli ang maskara at lumipad pabalik sa sirang Cloud City. Tumigil. Pansamantalang bawal pumasok ang Broken Cloud City. Kararating lang ni Terence sa gate nang pigilan siya ng isang balbas-bastadong gwardya mula sa malayo. Anong nangyari sa sirang Cloud City? Bakit hindi tayo makapasok sa lungsod? Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay, may mapagpakumbabang ngiti sa kanyang mukha. Nakita ko lang na may lumabas. Hindi dapat ito selyado, di ba? Hindi pa nakasarado ang mga pintuan ng lungsod, pero pinapayagan ka ng lumabas at huwag pumasok. Walang ekspresyong ikinumpas ng may balbas na gwardya ang kanyang kamay. Maayos pa rin ang kanyang kilos. Kapatid na gwardya, ako ay isang mersenaryo mula sa grupong mersenaryo ng Chanwo. Mayroon akong isang mahalagang bagay na kailangang asikasuhin sa lungsod, maaari ba kayong gumawa ng exception para sa akin? Ngumiti si Terence habang naglalakad palapit sa lalaking may balbas at inabot ito ng isang bote ng jade. May laman itong tableta na angkop para sa lalaking may balbas. May 4 na gwardya sa gate, at ang nagsalita ay may balbas, siya ang pinakamalakas, at nahulaan ni Terence na siya ang pinuno ng mga gwardya. Hindi. Kuya, hindi naman sa pinapahirapan kita, pero inutusan tayo ng mga nakatataas na huwag tayong makapasok sa lungsod. Kung papapasukin ka talaga namin, pareho tayong mapapahamak. Lumiwanag ang mga mata ng lalaking may balbas, at maging ang mga sulok ng kanyang bibig at kilay ay nakangiti. Malaki rin ang ipinagbago ng kanyang tono ng boses. Siyempre, espesyal ang klase ng mga tableta ni Terence. Maaaring hindi ito sulit para kay Terence, pero napakahalaga ng mga ito sa paningin ng mga tamang tao. May malinaw na pagnanasa sa mga mata ng lalaking may balbas, ngunit pinigilan niya ang pagnanasang abutin siya. Kahit ano paman, lalaki pa rin siya. Tutal, hindi pa naman ganoon kalakas ang lakas ni Terence, at kapantay na niya ang lalaking may balbas. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa lungsod? Binabaan ni Terence ang kanyang boses at isinuksok ang bote ng jade sa kamay ng lalaking may balbas, hindi na siya pinilit na pumasok sa lungsod. Hindi naman dapat problema ang makipag-usap ng kaunti, di ba? Kuya, prangka ka ring tao. Kung ganoon, kakaunti lang ang sasabihin ko sa iyo.
Hindi tinanggihan ng lalaking may balbas ang alok ni Terence, hanggat hindi pupunta si Terence sa lungsod, makakakuha siya ng libreng gamot na kailangan niya, at hindi naman malaking bagay para sa kanya ang magbunyag ng ilang impormasyong hindi lihim. Magsalita ka naman, nakikinig ako. Mas yumuko pa si Terence at gumawa ng kilos na nakikinig, ngunit kanyang espiritu ay nasa loob na ng gate. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa mga sinabi ko sa iyo. Maraming implikasyon ito. Bumulong ang lalaking may balbas sa tainga ni Terence, habang maingat na tinitingnan ang ibang mga gwardya. Nagpatuloy siya matapos masigurong walang nakakapansin, sinasabing may isang lungsod sa malapit na lugar na pinaslang. Walang nakakaalam kung sino ang may gawa nito, kaya ipinagbabawal ng mga nakatataas ang mga tagalabas na pumasok sa lungsod upang maiwasan ang mga especially iyang ipinadala ng mga dayuhang kaaway. May ganoong bagay ba? Anong lungsod ang pinaslang? Bakit wala akong naririnig tungkol dyan? Puno ng gulat ang mukha ni Terence. Siyempre, alam niya ito, pero hindi siya nagkukunwari. Nabigla siya sa pormasayo ng mga tagapagtanggol ng lungsod. Hindi ito napansin ni Terence at ng Molditang iyon noong una, pero nang gamitin nila ang kanilang spirit sense para suriin ang formation, napagtanto nila na ang sirang Cloud City ay isang level 9 formation. Akala ko walang level 9 array master sa abandonadong lupain. Hindi ko inaasahan na may lilito na level 9 city protection array sa sirang Cloud City. Nabigla si Terence sa kakaibang bagay sa kanyang puso, napakagulat nito. Senior Ghost, sa tingin mo ba ay namatay na rin sa array node na iyon ang array master na nagtayo ng level 9 city guarding array? Hindi naman. Napansin mo ba? Ang level 9 city protection array na ito ay kamakailan lamang na upgrade, at ang teknik na ito ay hindi pa gaanong eksperyensyado. Maaring isa siyang array master na kaka-level 9 lang. Matalas ang mga mata ng kakilakilabot na bagay, at nakikita nito ang pagkakaiba sa isang sulyap lamang. Mayroon pa ring ilang bahagi ng pananggalang na hanay ng lungsod na ito na hindi pa lubos na naiperpekto. Marahil ay makikita natin ang array master na ito sa sirang Cloud City. Hindi alam ng gwardya kung ano ang iniisip ni Terence, ngunit tuwang-tuwa pa rin siya nang makita ang gulat na ekspresyon ni Terence. Kapatid, normal lang na hindi mo alam. Hindi maraming tao ang nakakaalam nito. Kung mabubunyag man ito, baka magkagulo sa lungsod. Alam mo. Muling hininaan ng lalaking may balbas ang kanyang boses, at hindi siya maririnig ni Terence kung hindi dahil sa kanyang matatalas na tainga. Siyempre, ginagawa lang niya ito para iparamdam kay Terence na hindi siya nagbayad ng walang kapalit. Nabalitaan ko na nagre-reorganisa ang mga nakatataas sa lungsod, kaya siguradong hindi pinapayagan ang mga tagalabas. Mas mabuting magmadali ka na lang sa ibang mga lungsod at subukan ang iyong swerte. Delikado ang manatili sa labas. Kaya nga nangyari yan, salamat. Pinilit ni Terence na ngumiti at ikinuyom ang kanyang mga kamao, handa nang umalis. Sa mga naabot na daw array ng Molditang ito, ang hindi kumpletong level 9 city protection array na ito ay maraming kapintasan na maaaring pasukin, at ang mga kapintasang ito ay higit pa sa isang kumpletong level 8 city protection array. Dahil hindi sila makapasok sa gate, hindi ito pinilit ni Terence. Humanap siya ng tahimik na sulok at dumaan sa pormasayon. Mas madali itong makagalaw. Maliit na bagay, maliit na bagay. Medyo nahihiya ako na hindi kita mapapapasok sa lungsod. Tumawa ang lalaking may balbas, itinaas ang kamay para kalmutin ang likod ng ulo, at mahinang nagtanong, Kuya, may iba ka pa bang table task? Maaari mo ba akong bigyan ng ilan pa? Huwag kang mag-alala, bibilhin ko ito gamit ang Spirit Jade. Bagamat may mga alchemist sa inabandonang lupain, hindi sila gaanong bihasa. Hindi mataas ang kalidad ng mga tabletang kanilang pinino, at sa pangkalahatan ay medyo mababa ang kalidad. Kaya naman, ang mga tabletang iniinom ni Terence nang walang kahirap-hirap ay pawang walang katumbas. Hindi alintana ni Terence na bigyan pa ang lalaki ng ilang golden class pills, parang candy lang naman ang mga iyon para sa kanya, kung tutuusin. 6,727. Bago pa man makapagsalita si Terence, isang grupo ng mga gwardya ang lumabas sa gate. Ang pinuno ay isang binata na nakasuot ng maitim na pulang baluti na gawa sa katad. Payat siya, may mapuputing mukha at mahahabang mata.
Manipis ang kanyang mga labi, at nakababa ang mga sulok ng kanyang bibig, na nagpapamukha sa kanya na malamig at masama. Malaking balbas, anong ginagawa mo? Sino ito? Nakita ng binata ang lalaking may balbas at si Terence sa gilid ng kalsada, tahimik na nag-uusap. Agad siyang nagtanong, hindi mo ba alam ang kasalukuyang sitwasyon sa lungsod? At napapabayaan mo ang iyong tungkulin. Young Master Lee, hindi mo naintindihan. Nakilala ko lang ang isang kaibigan at gusto ko siyang makausap. Hindi ko na nagawang ipagpaliban pa ang bagay na ito. Mabilis na humakbang ang lalaking may balbas at ngumiti ng may paghingi ng tawad. Halata na hindi pangkaraniwan ang katayuan ni Young Master Lee. Young Master Lee, naghahanda ka na bang umalis ng lungsod? Kalokohan. Kailangan ko pa bang isumbong sa'yo ang ginagawa ko? Sinong mata mo ang nakakita na palabas ng lungsod ang batang Panginoon na ito? Tinitigan siya ni Randy Lee, hindi man lang inisip ang lalaking may balbas. Ano nga pala ang pangalan ng taong ito? Ano ang pagkakakilanlan niya? Hindi makapagsalita ang lalaking may balbas, hindi niya talaga alam ang pangalan ni Terence, at kailangan niya lang itong tawaging kaibigan sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa. Young Master Lee, ang kaibigan ko ay isang mersenaryo. Ang palayaw niya ay lone wolf, katulad ng palayaw ko, malaking balbas. Walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan, haha. Haha. Mabilis ang reaksyon ng lalaking may balbas, at agad siyang nagsinungaling. Hindi mahalaga ang palayaw niya. Mayroong hindi bababa sa 1,000 mersenaryo na tinatawag na lone wolf sa buong abandonadong lupain. Hanggat hindi sila partikular na sikat, sino ang makakaalam kung sino ang witch? Nag-iisang lobo, ito si Randy Lee ng ating sirang Cloud City, Batang Panginoon Lee. Kung gusto mong pumasok sa lungsod, maaari mong tanungin si Batang Panginoon Lee. Walang bagay sa sirang Cloud City na hindi kayang gawin ni Batang Panginoon Lee. Tumawa ng matamlay ang lalaking may balbas at humarap para ipakilala sila kay Terence, at tumingin pa rito. Natawa si Terence sa sarili niya, kahit ang isang bulag ay nakikita ang pagmamakaawa sa mga mata ng lalaki, at ayaw ni Terence na ilantad ito. Binabati ng nag-iisang lobo si Batang Panginoong Lee. Casual na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay, iniharap ang mukha sa lalaki. Ano yang hawak mo sa kamay mo? Ilabas mo. Hindi pinansin ni Randy Lee si Terence. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kamao ng lalaking may balbas, at umungol ito habang inaabot ito para hawakan. Nataranta ang lalaking may balbas, ito ang bote ng jade na ibinigay sa kanya ni Terence, at dapat sana'y itinago ang isang bagay na kasing ganda nito. Gayunpaman, ang lalaking may balbas ay napakabihirang makita, at gusto niya itong ipagpalit ng ilang tableta mula kay Terence, kaya naman matagal na niya itong hawak. Ngayong gusto na niya itong itago, nakita ito ni Randy Lee. Bata kong Panginoon Lee, ito ang hiniling ko, ang lalaking may malaking balbas, sa kapatid kong si Lone Wolf, para tulungan akong mahanap. Nagmamadaling nagpaliwanag ang lalaking may balbas. Gusto niyang pigilan si Randy Lee, ngunit hindi siya naglakas loob na lumaban. Bukod pa rito, ang lakas niya ay bahagyang mas mahina kaysa kay Randy Lee, kaya ang bote ng jade na nasa kamay niya ay inagaw ni Randy Lee. Isang bagong silang na gininto ang kaluluwa. Espesyal na grado. Bulalas ni Randy Lee sa mahinang boses. Sa simula, ayaw niya itong agawin. Nagtataka lang siya kung ano ang tinatago ng lalaking may balbas. Ngayon, hindi na niya mapigilan ang pagnanasa sa kanyang puso at determinado na siyang inumin ang gamot na ito para sa kanyang sarili. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Randy Lee ay nasa tugatog ng advanced stage ng Nascent Soul Realm, isang hakbang na lang ang layo mula sa Great Circle ng Nascent Soul Realm. Gamit ang special grade na Nascent Soul Golden Core na ito, maaari na siyang magsimulang maghanda para makalusot sa Xuansheng stage. Malaking balbas, nakipagsabuatan ka pa nga sa mga especially iya at kalaban. Gusto mong ipagkanulo ang sirang Cloud City. Malupit ka at walang prinsipyo. Umikot ang mga mata ni Randy Lee at mabilis na kinuha ang bote ng jade. Pagkatapos, tumingin siya ng matuwid at itinuro ang lalaking may balbas, mga kasama, patayin ninyo ang malaking balbas at ang especially iyang ito. Kung maglalakas loob kayong lumaban, patayin ninyo ng walang awa. Randy Lee. Ikaw. Malapit nang mabitak ang mga mata ng lalaking may balbas.
Kung hindi pa rin niya maintindihan ang nangyayari ngayon, isa talaga siyang tanga. Sa kasamaang palad, hindi man lang nakapagsalita ang lalaking may balbas. Nakagawa na ng hakbang si Randy Lee, at ang unang hakbang ay nakamamatay. Wala nang ibang hinangad si Randy Lee kundi ang patayin ang lalaking may balbas ng sabay-sabay. Sabay-sabay na tumugon ang mga gwardya na sumunod kay Randy Lee palabas at sinugod sina Terrence at ang lalaking may balbas mula kaliwat kanan. Sa kanilang paningin, ang lakas ni Terrence ay hindi kasing lakas ng sa lalaking may balbas, at madali nila itong mahuli. Hoy! 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 Anong kinalaman ko dyan? Hindi alam ni Terrence kung tatawa o iiyak, nakatayo lang sa gilid ang lalaking ito at naiipit sa gulo na ito, ano ang batas dito? Hahaha, hindi lang basta-basta pumunta ang tanggang si Randy Lee para sa gininto ang kaibuturan ng lalaking may malaking balbas. Malamang iniisip niya na mas marami kang mabisang gamot. Tumawa ng may pagmamalaki ang multo, na parang wala itong pakialam sa gulo. Hindi mo sinasabi. Matalino si Randy Lee. Marami kang magagandang bagay, pero sayang lang at wala siyang kakayahang makuha ang mga iyon. Nakipagsabuatan ka sa malaking balbas at naghanda para saktan ang sirang Cloud City. Paanong wala itong kinalaman sa iyo? Isa sa mga gwardya ay nasa mood pa ring asarin si Terrence, hindi alam kung sino ang makakaharap niya. Sus Mariosep. Sino ba ang naglabas ng balita? Alam mo pang ang sasaktan ko ang sirang Cloud City. Naglabas si Terrence ng nag-aalalang ekspresyon. Talagang plano niyang gumawa ng hakbang laban sa sirang Cloud City. Bagamat para ito sa pagpapatatag ng lungsod, maaaring hindi ito magandang bagay para sa pinuno ng lungsod. Nasa mood ka pa ring magbiro kahit malapit ka nang mamatay. Nagsisimula na talaga akong humanga sa'yo. Natatawang tumawa si Randy Lee, habang nakatingin kay Terrence na parang nakatingin sa isang piraso ng isda sa isang paulihan. Bata Panginoong Lee, ang batang ito ay talagang matulungin. Bakit hindi natin siya hulihin at pasayahin? Isang gwardya sa gilid ang ngumiti ng may pambobola. Sa paningin niya, sapat na ang pakikitungo kina Terrence at Randy Lee, kaya nagpasya siyang kausapin si Randy Lee. Magandang ideya. Interogahin mo muna siya ng maayos. Huwag mo lang siyang patayin. Tumawa ng malakas si Randy Lee. Tuluyan na siyang umatras mula sa labanan sa lalaking may balbas at naghihintay sa huling resulta ng may kapanatagan ng loob. Sa paningin ni Randy Lee, ang lalaking may balbas ay isa ng patay na lalaki, habang si Terrence ay halos patay na lalaki. Pero bago pa siya matapos, ang gwardya na nasabing gusto niyang magsaya si Terrence ay lumipad palabas at tumama sa pader, at tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Lumitaw si Terrence sa tabi ni Randy Lee na parang multo at mahinahong iniurong ang kanyang binti. Sa likuran niya, ang dalawang gwardya na sumugod para atakihin siya ay nakahawak sa kanilang mga tiyan at umuungol sa lupa. Paano iyon posible? Biglang nanlaki ang mga payat na mata ni Randy Lee habang nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang lakas at aura ni Terrence ay halos kapantay ng tatlong gwardyang ito, instant kill. 3. Young Master Lee, nakakatawa ba? May kaunting saya, di ba? Casual na pinunasan ni Terrence ang kanyang mga kamay at tumingin kay Randy Lee nang may bahagyang ngiti, huwag kang mag-alala, hindi ko sila pinatay, kaya hindi kita papatayin. Sino ka ba? Sira na itong Cloud City, huwag kang masyadong mayabang. Napaatras si Randy Lee nang walang malay at itinuro si Terrence, binabalaan kita, kung maglalakas loob kang gumawa ng isa pang hakbang, tiyak na mamamatay ka ng walang libingan. Protektahan mo ang batang Panginoon Lee. Sumigaw ang mga gwardya na nakapalibot sa lalaking may balbas. Iniwan nila ang kanilang target at nagtipon sa paligid ni Randy Lee. 6,728. Sumunod ang tatlong gwardya sa gate, nakatutok ang kanilang mga sandata kay Terrence. Marami silang sundalo, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na umatake sa kanya. Pumasok kayo sa lungsod. Dali, pumasok kayo sa lungsod. Kahit na nasa ilalim ng proteksyon ng ilang tao, hindi pa rin nakakaramdam ng ligtas si Randy Lee. Sumigaw siya habang pabalik sa lungsod, harangan niyo siya, huwag niyo siyang papasukin. May mapait na ekspresyon sa mga mukha ng mga gwardya, hindi alam kung dapat ba nilang pakinggan ang unang kalahati ng mga salita ni Randy Lee, pumasok sa lungsod o sa ikalawang kalahati, pigilan si Terrence. Pasensya na, nandito na ako.
Medyo maunlad ang Broken Cloud City. Ginamit ni Terence ang kanyang mga maliliit na hakbang na parang paro-paro at agad na iniwasan ang ilang gwardya, na parang multo sa likuran ni Randy Lee. Nakaharap sa lungsod ang likod ni Randy Lee, kaya mas mabilis na nakapasok si Terence sa lungsod kaysa kay Randy Lee. Huwag kang magulo. Pawis na pawis ang noo ni Randy Lee. Hindi siya nang ahas na lumingon matapos marinig ang boses ni Terence, dahil sa takot na baka mapatay siya kung maiinis niya si Terence. Ang ama ng batang Panginoong ito ay isang formation master sa sirang Cloud City. Kung maglalakas loob kang hawakan ako, madudurog ka ng pira-piraso ng malaking hanay ng lungsod. Ha! Ang tatay mo ay isang array master. Siya ang nagtayo ng City Protecting Formation. Nagulat ng husto si Terence. Iniisip niya ang porma sayo ng proteksyon ng lungsod, at ngayon ay narinig niya ang balita, nasa lungsod ba ang tatay mo? Nandito ako. Nasa lungsod ang tatay ko, huwag kang magulo. Paulit-ulit na sumang-ayon si Randy Lee. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inikat ang kanyang naninigas na katawan at ngumiti ng may pangit na ngiti, ikaw ba si Lone Wolf? Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Hindi lang iyon pagkakaintindihan, hindi lang iyon pagkakaintindihan. Tawagin mo na lang akong Lone Wolf. Isa lang yan sa mga tawag mo sa akin. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, wala pa siyang naiisip na pangalan para sa kanyang mukha, kaya ayos ang sa kanya si Lone Wolf. Tawagan mo ang tatay mo. May mga bagay akong kakausapin sa kanya. Nag-aalala pa rin si Randy Lee kung paano niya ipapaalam ito sa kanyang ama nang hindi masasaktan si Terence, ngunit labis siyang natuwa nang marinig ito. Agad siyang nagpadala ng senyales. Darating na ang tatay ko. Sandali lang po. Ngumiti si Randy Lee at yumuko ng may pagpapakumbaba, hindi nangangahas na saktan si Terence kahit kaunti. Gayunpaman, kapag narito na ang kanyang suporta, maglalaan siya ng oras para harapin ang arrogant niyang ampon na ito. Kumunat ang noo ni Terence at natawa sa sarili. Malinaw na alarma ang senyales ni Randy Lee, at automatikong nagsara ang mga tarangkahan ng lungsod matapos itong maipadala. Ang depensibong porma sayo ng lungsod ay tuluyang sarado, at ang buong sirang Cloud City ay pumasok sa isang estado ng alerto. Senior Ghost, sigurado ka bang walang problema? Huwag kang sumobra. Ang pinakamalaking kumpiyansa ni Terence ay nagmula sa molditang ito, wala siyang magawa laban sa isang level 9 defense formation. Kung matagumpay na ma-activate ng tanggang matandang si Randy Lee ang killing intent ng defensive array ng lungsod, hindi ko siya mapipigilan. Stop! Kaya kung basagin itong walang kwentang level 9 city guarding array na to nang nakapikit. Wala ka bang tiwala sa akin? Nagkunwaring hindi nasisiyahan ang malademonyong nilalang, ngunit saka tumawa ng kakaiba. Kung ganoon nga, ikaw na ang bahala. Sino ang nakakaalam, baka mas mapabuti mo pa ang iyong antas ng mga teknik sa pag-array. Senior Ghost, mahalaga ang oras. Pwede ba tayong tumigil sa paglalaro? Umiling si Terence habang nakangiti ng mapait. Kung kaya niyang hawakan ang isang level 9 defense formation, bakit niya kakailanganin ang tulong ng nilalang na ito? Alam mo bang kapos ang oras? Kung gayon, bakit ka nagsasayang ng oras? Hindi ba't mas madali at mas direkta ang pagkontrol sa hanay ng mga tagapagtanggol at ang paghahanap sa Jade Box ng sapilitin? Ang sumpaman ay EMF. Mas inaalala niya ang pag-activate ng nakatagong porma sayon kaysa kay Terence, bakit hindi natin gawin ngayon? Maghintay pa tayo ng kaunti. Napakahalaga ng isang level 9 formation master sa inabandonang lupain. Malaki ang maitutulong niya. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo at tumingin sa malayo pagkatapos sabihin iyon. May paparating. Bago pa man mawala ang signal ni Randy Lee, ang mekanismo ng pagtugon ng sirang Cloud City ay ganap ng gumagana. Ang balita ng pagbagsak ng mga kalapit na lungsod ay tiyak na ikinabahala ng mga matataas na opisyal ng sirang Cloud City. Bukod sa ama ni Randy Lee, marami ring mga eksperto mula sa sirang Cloud City na unang dumating. Hindi malaki o maliit ang buong sirang Cloud City, at sa isang kisap mata, ilang figure ang bumagsak sa harap ni na Terence at Randy Lee. Ama! Tumingin si Randy Lee sa isa sa mga lalaking nasa katanghaliang gulang na may katulad na malamig at istrikto na mukha. Agad na sumigaw si Randy Lee at tumakbo palapit.
Hindi siya pinigilan ni Terence, hinayaan lang niya si Randy Lee na maabot ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Especially iya ang batang yan. Matapos siyang matuklasan, gusto niya akong gawing bihag. Mga tiyo, dali, patayin ninyo siya. Napalakas ang loob ni Randy Lee pagkabalik niya sa piling ng kanyang ama. Itinuro niya si Terence at nagsimulang mag-imbento muli ng mga kwento. Narinig ko siyang nagkukwento tungkol sa massacre sa lungsod ngayon lang. Siguro siya ang may gawa nito. Randy Lee, ayos lang ba sa iyo na magsalita ng ganyang kalokohan? Kumunat ang noo ni Terence at tumingin kay Randy Lee ng may bahagyang ngiti. Sa tingin mo ba makakatakas ka pa rin kung gagawin kitang bihag? Hindi mo ba alam na may kapalit ang pagsasabi ng kalokohan? Magsasalita ba ng kalokohan ang batang Panginoon na ito? Isa kang especially iya, malapit ka ng mamatay at naglakas loob ka pa ring maging matigas ang ulo. Malamig na tumawa si Randy Lee habang itinataas ang kamay at itinuro si Terence, bilasan mo at sumuko ka, kung hindi ay ipapaalam sa iyo ng batang Panginoon na ito ang tinatawag na buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Bagamat nakakagulat ang lakas ni Terence sa pakikipaglaban, hindi pa ito kailanman lumampas sa bagong silang na Soul Realm. Kaya naman, si Randy Lee ay puno ng kumpiyansa at hindi nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Hindi pa kasama rito ang ama ni Randy Lee na isang eksperto sa pagbubukas ng bundok sa mga unang yugto, ang mga taong sumama sa kanya ay pawang mga nasa gitna at mataas na antas ng sirang Cloud City. Sila ay halos pawang mga eksperto sa pagbubukas ng Peak Mountain at mga eksperto sa pagbubukas ng lupa. Sino ang mag-aalangan sa isang simpleng Yuanying stage na Terence? Chiaki, kumalma ka. Ano ba yang sigawan at hiyawan na yan? Walang pakialam na nagsalita ang ama ni Randy Lee bago tumingin kay Terence ng may paghamak. Kailangan pa bang magbabala para sa isang orihinal na batang nasa yugto pa lang ng sanggol? Nakakahiya. Sa unang tingin, sinasaway niya si Randy Lee, pero ang totoo, minamaliit niya si Terence. Tama ka, ama. Nawalan na ng kontrol si Chiaki. Si Randy Lee ay lubos na magalang sa kanyang ama, at ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago. Master Lee, nagkakamali ka. Pinag-isipang mabuti niyang Master Lee ang mga bagay-bagay at inaako na niya ang responsibilidad para sa ating sirang Cloud City sa pamamagitan ng pag-iingat. Paano kung may mga kasabwat ang especially iyang ito at sinamantala ang kaguluhan para salakayin at sakupin ang gate ng lungsod? Ang magiging kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Isang lalaking may bigot na nasa ganap na antas ng kaharian ng pagbubukas ng bundok ang tumawa habang sinusubukang paalang-sala si Randy Lee. Sinamantala rin niya ang pagkakataong ito para humingi ng pabor kay Randy Lee, Master Lee, huwag po sanang sisihin ang batang Maestro Lee. Papatayin ko muna ang nakababatang ito. Dahil doon, humakbang pasulong ang lalaking may bigot at inabot ang lalamunan ni Terence, na para bang babuhitin niya ito sa leeg. Kumunat ang noo ni Terence, dismayado. Gusto niyang makakita ng isang array master na kayang magtayo ng level 9 city protection array. Ang layunin niya ay sanayin siya upang maging ang tagapangalaga ng inabandunang lupain at tulungan ang ibang mga lungsod na ay upgrade ang kanilang mga array. Tutal, maraming dapat gawin si Terence, at hindi niya kayang pumunta sa lahat ng lungsod. Ginagawa lang niya iyon habang hinahanap niya ang mga kahon ng Jade. Sa kasamaang palad, ang hanggal na ama ni Randy Lee ay tila hindi rin mabuting tao. 6,729. Ganito ba tinatrato ng sirang Cloud City ang mga bisita nito? Malamig na tumawa si Terence habang sumabog gamit ang kanyang napakagandang butterfly microstep at agad na iniwasan ang palad ng lalaking may bigot. Lumitaw siya sa tabi ni Randy Lee. Randy Lee, subukan mo akong gawing impyerno ang buhay. Ama, iligtas mo ako. Natakot ng husto si Randy Lee. Ang biglaang pag-atake ni Terence ay nagparamdam sa kanya ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mapangahas na panatiko. Kamatayan ang hinahanap mo. Sa tabi ni Randy Lee ay may ilan pang mga nakatataas sa sirang Cloud City. Isa sa kanila ay isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit na nasa yugto ng pagbuo ng lupa. Siya ang pinakamabilis na tumugon at sumuntok habang sumisigaw. Isang matinding pagsabog ng purong enerhiya ang agad na lumitaw sa pagitan ni Terence at Randy Lee.
Kasabay nito, muling sumuntok ang elder na nakaabong damit na nakatutok sa ulo ni Terence. Isang suntok para protektahan si Randy Lee, isang suntok para patayin si Terence. Ang karanasan sa pakikipaglaban ng matandang lalaking nakaabong damit ay kahanga-hanga, lalo na ang suntok na iyon na lubhang mahirap. Ang mga walang gaanong karanasan sa pakikipaglaban ay madaling malinlang. Sa kasamaang palad, hindi lang basta-basta si Terence. Kung pag-uusapan ang karanasan sa pakikipaglaban, wala siyang natatalo. Ang ibang tao ay umaasa sa cultivation para umunlad, ngunit siya ay lumaki halos sa lahat ng oras sa pamamagitan ng mga labanan. Napakalakas. Tinakat mo ako ng todo. Natakot si Terence, ngunit puno ng paghamak ang kanyang mukha. Patuloy siyang gumamit ng matinding maliliit na hakbang na parang paro-paro, at ang kanyang katawan ay kumislap na parang multo, agad na naiwasan ang dalawang atake mula sa matanda. Ahoho ahoho. Ang matinis na sigaw ni Randy Lee ay agad na nauwi sa isang mapanglo na alulong ng lobo. Ang unang tunog ay nagmula sa biglaang paglitaw ni Terence sa harap niya, at ang pangalawa ay mula sa sakit ng pagkabali ng kanyang mga binti dahil kay Terence. Ang lakas ng loob mo. Gulat at galit na galit ang ama ni Randy Lee habang umuungal at ikinakaway ang kamay kay Terence. Nangyari ang lahat ng ito sa isang iglap, at hindi ito nakita ng malinaw ng mga may katamtamang lakas. Tanging ang mga nakatataas sa sirang Cloud City ang nakasaksi sa buong proseso, ngunit sa kasamaang palad, walang sino man ang may kakayahang pigilan ito. Baliw! Patay ka! Labis na napahiya ang matandang lalaking nakaabong roba habang nagngingit-ngit ang mga ngipin at patuloy na sumunggab kay Terence. Dahil sa lakas niya, nasaksihan niya lang kung paano sinasaktan ni Terence si Randy Lee pagkatapos niyang kumilos. Nakakahiya talaga ito. Kinailangan niyang patayin si Terence para maalis ang kahihiyan. Kung gusto mong mamatay si Randy Lee, ituloy mo. Casual na hinawakan ni Terence ang leeg ni Randy Lee at inikat ito. Huwag kang mag-alinlangan kung maglalakas loob akong patayin siya. Namumula ng husto ang mukha ni Randy Lee habang tinatakpan niya ang bibig niya gamit ang mga kamay, ayaw nang sumigaw pa. Wala siyang pakialam sa mga bali niyang binti na nakalaylay sa lupa. Sa ngayon, pinagsisisihan niya lang ang pag-udyok kay Terence. Dapat sana'y inutusan niya ang matandang lalaki na buhayin ang depensa ng lungsod para patayin ang walang hiyang ito. Ito ang pinakamalaking kawalang responsibilidad na maaari niyang ipagawa sa isang tao. Ano ang gusto mo? Pilit na binawi ng ama ni Randy Lee ang kanyang palad at itinaas ang kanyang kamay para pigilan ang lahat, kasama na ang matandang lalaking nakaabong damit. Bitawan mo agad si Chiaki, at ginagarantiyahan ko ang iyong kaligtasan. Hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan kung mahuhuli mo siya. Magkukunwari akong hindi ko narinig ang ikalawang kalahati ng iyong pangungusap. Pag-usapan natin ang unang kalahati ng iyong tanong. Ano ang kailangan ko? Nagkibit balikat si Terence, kalmado at payapa ang mukha. Ako dapat ang nagtatanong sa iyo kung ano ang gusto mo. Nandito ako sa sirang Cloud City ng buo, at kayo'y basta-basta na lang sumisigaw tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay. Hindi ninyo maaaring asahan na iuunat ko ang aking leeg at hahayaan kayong patayin ako, tama ba? Isang hindi pagkakaunawaan. Isang pagkakamali. Lahat ng ito. Isang hindi pagkakaunawaan. Binitawan ni Randy Lee ang kanyang kamay. Parang isdang nawala ng hininga, hinihingal siya at sinubukang magpaliwanag, nag-iisang lobo. Gusto kong turuan. Malaki. Malaking balbas ng leksyon. Hindi mo ba gustong dumanas ako ng mas malalang kapalaran kaysa kamatayan? Naikuyom ni Terence ang kanyang kamao, pinatahimik si Randy Lee. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao sa paligid niya ng may bahagyang ngiti, tigilan na natin ang kalokohan. Ito ang kasalukuyang sitwasyon. Nasaktan mo ako. Kung gusto mong pakawalan kita, ipakita mo sa akin ang iyong sinseridad. Anong sinseridad ang gusto mo? Itakda mo na lang ang mga patakaran. Sumulyap ang matandang lalaking nakaabong damit kay Randy Lee at nagpatuloy sa pag-uusap ng may malungkot na ekspresyon. Hindi naman malaking bagay ang insidente ngayon, pero ang isang mahinang orihinal na yugto ng sanggol tulad ni Terence ay nagawang umiwas sa mga atake ng nakaabong elder. Nakakahiya talaga ito para sa kanya. Ano man ang mangyari, kailangan niyang tumayo at harapin si Terence.
Tawagin mo na ang Panginoon ng lungsod ng sirang Cloud City. Wala akong tiwala sa inyong maliliit na fries. Kumunat ang noo ni Terence habang nagkibit-balikat, hindi naman sa minamaliit kita, pero may mga bagay talaga na hindi mo mapagdesisyonan. Bro, huwag mong ipilit ang swerte mo, pinipilit mo lang. Mas lalong sumama ang ekspresyon ng matandang lalaking nakaabong damit. Kailan pa siya minamaliit ng ganito? Gayunpaman, nasa kamay pa rin ni Terence si Randy Lee, kaya't nalunok na lamang niya ang kanyang galit. Napakaabala ng ating Panginoon ng lungsod araw-araw. Wala siyang oras para sa iyo, bata. Chiaki. Ikaw ang nagpasimula ng gulo na ito, kaya kailangan mong panagutan ang mga kahihinatnan. Biglang pinutol ng ama ni Randy Lee ang matandang lalaking nakaabong damit. Ang Broken Cloud City ay hindi lugar kung saan maaaring gawin ng kahit sinong Tom, Dick, o Harry ang gusto nila. Sa tingin mo ba ay dahil lang sa nakabihag ka ng isang bihag, mapipilitin mo kaming pigilan ang pagbaril sa daga dahil sa takot na mabasag ang florera? Nagulat si Terence. Hindi niya inaasahan na bigla na lang magiging ganito kay tigas ang matandang lalaki ni Randy Lee. Hindi man lang siya nagpakita ng kahit anong senyales noon. Hindi na hinintay ng ama ni Randy Lee na magsalita ang sino man at agad na naglabas ng isang controlling array flag. Sa isang kisap mata, nagbago ang panahon sa sirang Cloud City, at ang invisible killing aura ng array daw ay patuloy na lumaki at yumigting. Pare! Huwag kang masyadong ma-excite. Huminahon ka naman. Malaki rin ang ipinagbago ng ekspresyon ni Randy Lee. Sa kanyang pagkataranta, hindi niya pinansin ang palad ni Terence at sinigawan ang kanyang matandang lalaki, ama, hindi naman ganoon kaseryoso. May lugar pa para sa diskusyon. Walang malinaw na ideya si Randy Lee kung gaano kalakas ang hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod ng sirang Cloud City. Sa anumang kaso, ang pagpatay sa Lone Wolf ay talagang madali. Ang problema ay ang buhay niya ay nasa kamay pa rin ng Lone Wolf. Kung i-activate ng matandang lalaki ang formation, tiyak na papatayin ni Lone Wolf si Randy Lee bago pa niya magawa. Ano kaya ang ginawa ng matandang ito ngayon? Hindi ba't ang batang Panginoon na ito ang kanyang nag-iisang anak? Maaari kayang ang matandang ito ay may anak sa labas at gustong samantalahin ang pagkakataong bumalik at ipaglaban ang trono. Kung alam lang ng tatay ni Randy Lee na maraming tukana ang batang ito, baka patayin na lang niya ito at magpanggap na hindi niya ipinanganak ang hayal na anak na ito. Huling pagkakataon. Palayain mo siya agad. Hindi pinansin ng ama ni Randy Lee ang kanyang anak at malamig na tinitigan si Terence. Ako, si Lee Baiday, ay nangangako sa iyo na kung hahayaan mong umalis si Chenkyo, hahayaan din kitang umalis. Kung hindi, mamamatay ka ng walang duda. Natawa si Terence sa sarili. Hindi naman sa pinagbabantaan siya ni Lee Baiday ng isang pormasayon, pero nakakatawa lang ang mga pangalan ng dalawang ito. Siglo, Siglo, at Siglo. Hindi ko akalain na kaya nilang pamunuan ang mundo. Tama na ang kalokohan mo. Ipakita mo sa akin kung ano ang meron ka. Kukunin ko lahat. Sadyang napaungol si Terence, puno ng paghamak ang mukha. Kung gusto ninyong lahat na mamatay si Randy Lee, sige lang. Kung ayaw ninyong lahat na mamatay siya, tawagin ninyo agad ang inyong Panginoon ng lungsod. 6,730. Mukhang handa ng lumaban hanggang kamatayan si Lee Baiday, ngunit hindi naniniwala si Terence na aatakehin niya ang pormasayon ng walang pakialam sa buhay ng kanyang anak. Bakit mo kailangang makita ang ating Panginoon ng lungsod? Ang matandang ito ay miyembro ng Elder Council ng sirang lungsod ng Cloud. Kung mayroon kang gustong sabihin, maaari mo nang sabihin. Hindi mo na kailangang magpakita pa ang Panginoon ng lungsod, kaya rin naman ang matandang ito na tugunan ang iyong kahilingan. Sumulyap ang matandang lalaking nakaabong damit kay Lee Baiday at nagsimulang makipag-usap kay Terence. Master Lee, lagi mo pong tinutupad ang iyong pangako, pero hindi ko po kayang makitang bumagsak ng ganito ang dalawang batang talento, kaya pag-usapan natin ito. Sumulyap si Lee Baiday sa matandang lalaking nakaabo ng walang sinasabi, lihim na nagpapasalamat sa kanyang puso. Ginawa niya ang matigas na tindig na iyon para takutin si Terence, hindi para isakripisyo ang kanyang anak. Kung hindi lalabas ang matandang lalaking nakaabong damit para ayusin ang sitwasyon, wala sanang lusutan si Lee Baiday, at hindi naman talaga siya makakapaglansad ng pag-atake, di ba?
Kumaibat ang mga labi ni Terence, ayaw niyang sayangin ang oras. Gayunpaman, kung hindi niya makikilala ang Panginoon ng lungsod ng sirang Cloud City, wala siyang lugar para magtanong tungkol sa kahon ng Jade. Gamit ang kanyang pandama sa espiritu, walang nakitang bakas si Terence mula sa kahon ng Jade. Kung talagang may kahon ng Jade ang sirang Cloud City, malamang na nasa personal storage bag ito ng alkalde. Sa sirang Cloud City, tiyak na tutuperin ng matandang ito ang kanyang pangako. Kung mayroon kang anumang kahilingan, sabihin mo lang. Pinilit ng matandang nakaabong damit ng ngumiti ng palakaibigan, ngunit gusto niyang patayin si Terence ng daan-daang beses. Kung nag-aalala ka, maaari kong selyuhan ang aking mga tunay na bihag na chi at exchange para sa iyo. Paano? Hahaha. Maraming salamat. Pero, mas kilala ko si Kuya Chiaki, kaya hindi na kita guguluhin. Tumawa si Terence habang umiiling. Humarap siya kay Randy Lee at nagtanong, ano sa tingin mo, kapatid na Chiaki? Hindi ba't mabuti para sa atin na maging mas malapit? Gustong umiyak ni Randy Lee pero wala siyang maiyak. Sino ba ang gustong mapalapit sa iyo? Sa tingin ko, mas makabubuti para sa iyo na mamatay sa pinakamalayo hanggat maaari. Oo. Oo, oo. Tama si Brother Lone Wolf. Parang magkaibigan na tayo sa unang pagkikita. Panahon na para uminom at mag-usap buong gabi. Bakit hindi muna tayo maghanap ng lugar para uminom? Nagmumura si Randy Lee sa kanyang puso, ngunit agad niyang pinilit ang isang ngiti sa kanyang mukha at sinabing, dahil teritoryo ko ang Broken City, ako ang mas nakakaalam kung saan makakahanap ng masarap na alak at masarap na pagkain. Garantisado kong masisiyahan ka. Kapatid na Lone Wolf, sa tingin mo ba dapat na tayong pumunta rito ngayon? Huwag magmadali. Hindi kita bibiguin, kapatid na Chenkyo. Gayunpaman, mayroon pa akong ilang bagay na kailangang asikasuhin, kaya maghintay muna tayo sandali bago tayo magsimulang uminom. Ngumiti si Terence habang tinatapik ang balikat ni Randy Lee. Parang isang muling pagkikita talaga ng mga dating magkaibigan, kung hindi lang nabali ang mga binti ni Randy Lee, mas magmumukha pa sana itong ganito. Kaibigan, ang matandang ito ay sirang lungsod ng Cloud, Panginoon. Maaari ko bang malaman kung bakit mo gustong makita ang matandang ito? Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw ang isang figure sa parang at walang pagmamadaling nagsabi, hayaan mo muna si Chenkyo, para hindi mag-alala si Master Lee. Dahil nandito ako, bibigyan kita ng pagkakataong magsalita. Panginoon ng lungsod. Pagbati sa Panginoon ng lungsod. Pagbati, Panginoon ng lungsod. Sandaling nagdampi ang mga kamay ng lahat bilang pagbati. Tila hindi isang impostor ang Panginoon ng lungsod na ito. Ngumiti si Terence sa matandang lalaki. Isa itong eksperto sa pagyanig ng dagat, at ang kanyang mga galaw ay mabilis at palihim. Gayunpaman, natuklasan na ni Terence ang mga bakas ng matandang lalaki, kaya hindi na siya nagulat. Kaya pala sirang-sira ka, Panginoon ng lungsod ng Cloud City. Ikinagagalak kung makilala ka. Binitawan ni Terence si Randy Lee at ikinuyom ang kanyang mga kamao, nakakagaan ng loob ko na makita ang Panginoon ng lungsod. Kapatid na Chenkyo, maaari ka na ring magretiro pagkatapos ng iyong tagumpay. Hindi lang iisa ang si Split Realm Cultivator sa Broken Cloud City. Ang dahilan kung bakit gustong makita ni Terence ang City Lord ay dahil hindi siya sigurado kung sino ang tunay na taong may hawak ng Jade Box. Ngayong nakita na niya ito, natural lang na hindi na niya kailangan si Randy Lee bilang bihag. Kaibigan, mas matapang ka kaysa sa iba, at hindi ka isang simpleng tao. Ngumiti ang matandang may balbas at pinuri si Terence. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng banayad na daloy ng purong enerhiya, na nagdala kay Randy Lee, na ang mga binti ay bali, sa tabi ni Lee Baidai, Lord Master Lee, maayos na si Chenkyo. Pakigamot muna siya. Makikipag-usap ako sa batang kaibigang ito. Maraming salamat, Panginoon ng lungsod. Magalang na nagpasalamat si Lee Baidai at inalalayan ang kanyang anak. Mabilis niyang pinagdikit ang kanyang nabali na binti at binigyan ito ng mga gamot na pampagaling. Sa prosesong ito, hindi niluwagan ni Lee Baidai ang kanyang kontrol sa depensa ng lungsod. Sa halip, mas pinaigting pa niya ang kanyang aura ng pagpatay, handang atakihin si Terence anumang oras.
Halata na hindi nawala ang galit sa kanyang puso kahit na bumalik na si Randy Lee. Kaibigang binata, pakiusap sabihin mo ang iyong saloobin. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kamay kay Terence, handang makinig. Panginoon ng lungsod, ang junior na ito ay pumunta sa sirang Cloud City sa pagkakataong ito upang magtanong kung nasaan ang dalawang bagay na ito. Umaasa ako na magsasabi sa akin ng Panginoon ng lungsod ang totoo. Hindi pinansin ni Terence ang puot ni Libayday at kinausap ang matanda bilang kapantay niya. Bukod doon, ang nakababatang ito ay may isa pang mahalagang balita tungkol sa sirang Cloud City at maging sa buong inabandonang lupain. Oh! Napukaw ang interes ng matandang Panginoon na ito sa sinabi ng munting kaibigan. Gusto mo bang magtanong muna sa akin o sabihin mo muna sa akin ang impormasyon? Hinaplos ng matandang lalaking may mahabang balbas ang kanyang balbas at sandaling tumigil bago nagpatuloy. Gusto pa rin munang marinig ng matandang ito ang balita. Iniisip ko kung maayos ba para sa munting kaibigan na siya ang unang magsabi nito. Dahil nagsalita na ang Panginoon ng lungsod, natural lang na susunod ang nakababatang ito. Nagkibit balikat si Terence habang tinitipon ang kanyang chi at naglagay ng simpleng soundproof harang sa paligid nilang dalawa. Ang mga taong nakaharang sa labas ay pawang may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha, ngunit wala silang magawa dahil nandito ang alkalde. Gayunpaman, lalo lamang nitong pinalalim ang kanilang puot at galit kay Terence. Gusto na nilang punitin si Terence ngayon din. Hindi naglagay si Terence ng soundproof harang dahil ayaw niyang malaman ng mga tao ang tungkol sa Dark Demon Beast, kundi dahil ayaw niyang mabunyag ang killing formation. Panginoon ng lungsod, paiikliin ko na lang ang kwento. Nabalitaan ko na ang sirang Cloud City ay nakatanggap na ng balita na ang isang kalapit na lungsod ay nawasak. Hindi ko lang alam kung sino ang mamamatay tao, tama ba? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Terence at diretso na sa punto. Tama. Ang balitang dala mo ay tungkol sa mamamatay tao. Naging seryoso ang mukha ng matanda, ito ang pinaka-importante sa kanya, at kung matutulungan siya ni Terence, wala siyang pakialam kung magbabayad siya ng kapalit. Ang lakas ng labanan ng Broken Cloud City ay hindi maituturing na malakas sa mga kalapit na lungsod. Kahit papaano, ang mga lungsod na pinatay ay hindi magiging mas mahina kaysa sa Broken Cloud City. Dahil may kakayahang madaling patayin ng mamamatay tao ang ibang mga lungsod, natural lang na may kakayahan siyang alisin ang sirang Cloud City. Mabuti na lang at isang level 9 array master, si Libayday, ang kamakailan lamang lumitaw sa sirang Cloud City at in-upgrade ang defender array ng lungsod, na nagbigay sa matandang lalaking may mahabang balbas ng pakiramdam ng seguridad. Tungkol talaga ito sa mamamatay tao. Tumanggaw si Terence ng may seryosong mukha, pero iba ito sa iniisip ng Panginoon ng lungsod. Ang mga madilim na demonyong halimaw ang pumatay sa lungsod. Sa totoo lang, ang mga daga at bangkay ng demonyong bubuyog ang lumulunok sa araw. Isa talaga itong mahiwagang halimaw ng kadiliman. Bumantong hininga ng malalim ang matandang lalaking may mahabang balbas, hindi man lang nagulat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.